Okay, good day mga ka-Airsoft. Good day po mga kabigman. Hello mga ka-Airsoft. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po, isang napakagandang hapon na magre-review and unbox tayo ng isang napakalupit, napakatinding unit na ni-request ng ating ka-Airsoft from Bawang, La Union. Okay, itong unit na to, Bluetooth connected. may pinaggayahan kasi to eh. Hindi ko na sasabihin kung kanino ginaya tong unit na to. No? Meron kasi sa aming nagpa-upgrade na isang high profile, no? High profile na tao diyan sa lugar ng Ilocos, nagpa-upgrade, no? So, ipinagaya ng OFW natin na ka-Airsoft from Bawang, La Union yung setup na yon. Ito nga yon. This is the Salient Arms, no? Kimod rifle. Converted and set up into a DMR rifle. Okay? What is good and special about the DMR rifle? Makikita nyo mga ka-Airsoft, hindi siya pipitsugin. Napakahaba niya, napakatindi. No? Tatanungin ako, anong range yan? Big man, 50 meters, 60 meters, 70, 80, kayang-kaya nito, abot to. No? Gagamit lang tayo syempre dahil nga DMR siya, medyo may kabigatan na bala, no? Hindi tayo pwedeng gumamit ng .20, .25 dito pag maglalaro ka. Ang pinaka magaang na gagamitin mo rito is .40, no? .40, .45. Dahil sa taglay nitong lakas, hindi ka mag-e-enjoy eh. Kasi hindi ka mag-e-enjoy sa kanya kung gagamitan mo lang siya ng pipitsugin na bala. Okay? So ito mga Airsoft, no? Pag ganito ang unit mo, ganito katindi, ganito ka-expensive, syempre, huwag mong panghihinayangan, no? Huwag mong gagamitan ng China na bala, no? Pag mga ganito ang unit mo, pinaka low quality na pwede mong gamitin dito is yung pinakamurang Taiwan na. No? Pero pag China BBs, ganito unit mo, huwag mong gagamitan, sayang lang yung setup. Okay? Mga Airsoft, hindi ko alam kung gaano kalakas to, hindi ko alam kung gaano katindi to, pero ngayon malalaman natin. Dalawa tayo, sabay natin tutuklasin, sabay natin aalamin kung gaano katindi itong setup na to. No? The DMR rifle, look pa, so ito. Unit ng ating Airsoft, Alvin Meneses of Bawang, La Union. Sir Alvin Meneses, na po yung unit mo. Demo and test fire natin. Okay? Napakaganda. Makikita nyo ito. Ito yung sinasabi ko, this is a no-nonsense setup. Bakit? Nakikita nyo, meron siyang, kung tawagin to, suppressor. Walang caption. Beyond that suppressor, sa likod niya suppressor na yan, pwede mo bang lagyan? No? Beyond that suppressor is, dali. Pwede mo kung malalagyan sana eh. Sandali ha. Ayusin ko lang ha. Ayusin ko lang mga Airsoft, pagpasensyahan nyo na ha. Meron lang akong ayusin sandali. Mabilisan lang po ito. Yan, pasok mo dyan si ano? Jane? Jane Mariari. Oo. Kasi Lucas ang gamit ko eh, di ba? Pasok mo si Jane. Yan. Meron ba Jane dyan? Hindi ganyan. Ikaw naman, hindi ka na nagbago eh. Jackie Mendez. Yan, pasok mo, tapos edit mo, tapos i-paste mo yung nasa big voice. Pakibilis, pakibilis. Kunin mo yung nasa big voice. Tingnan mo kung kakayanin. Okay, pasensya na mga Airsoft, bug kasi. So, ginagawan ko ng paraan no, na para maitama yung bug na nangyayari. Kasi sayang kasi dahil nasimulan na natin yung live, no? This is, pabalitaan ako. Na-edit. Na-paste mo na. Meron na. Tingnan mo, may caption na.
O, yun na, okay na. This is a no-nonsense setup. Why? Ito ha, sasabihin ko sa inyo. Yung iba naglalagay ng suppressor para pampagwapo lang. So, ano ang nadadagdag ng suppressor? Wala. Kasi pampagwapo lang. Pero ito kasi, may purpose kung bakit tayo nagsusuppressor. Tatandaan nyo to ha, ang isang pagkakagastusan, ang isang bagay na idadagdag nyo sa unit ninyo, na pagkakagastusan ninyo, okay? Tapos, wala namang maidadagdag sa performance ng unit ninyo, hindi siya matatawag na upgrade. Ibig sabihin yon, bororoy setup yun. Okay? Pag meron kayong idinagdag doon sa unit ninyo, tapos walang nadagdag, walang plus points sa performance, bagkos pampagwapo lang, yun yung tinatawag na bororoy upgrade. No, bororoy. Kumbaga, ano lang, no? Basta, alam nyo na yun. Bororoy upgrade. Ito, hindi to bororoy upgrade. Kasi kung makikita nyo to, naka-suppressor siya. Hindi pampagwapo yan. Aalisin natin yung suppressor. Merong purpose yan, suppressor na yan. Okay? Pakita ko sa inyo ha. Para matututo kayo kasi yung iba, basta bibili ng suppressor, lalagyan nila yung pistol, lalagyan nila yung rifle, wala naman nadadagdag sa performance. Bororoy upgrade. Ang pinaka silbi dito suppressor na to is to protect the inner barrel. Okay? This is a DMR setup. Upgraded with a hindi ko lang alam yung eksaktong sukat ng inner barrel, pero ng mahabang inner barrel. Okay? Yan yung proper setup. Okay? Hindi yan yung bororoy upgrade na tinatawag. Ang mismong silbi ng isang suppressor is to protect the inner barrel. Ngayon, kung wala naman siya pinoprotektahan na inner barrel, useless na nag-suppressor ka. Kaya ang tawag doon, bororoy upgrade. Hindi proper upgrade. Ito nakita nyo, proper upgrade to kasi merong purpose, merong added sa performance yung bagay na inilagay natin. Okay? Plus, isa pa, makikita nyo, itong unit na to, mahaba, DMR setup, di ba? Mahaba, parang sniper siya. Kaya, nakalagay sa kanya is long telescopic scope. Pag ang unit ninyo, hindi naman DMR setup, huwag ninyong lalagyan ng long telescopic scope. Bakit? Kasi, kaya, kailangan nito ng mahabang long telescopic scope kasi ang purpose nitong baril na to is to snipe, sniper, DMR nga eh, designated marksman rifle. Kaya naka-long scope siya. Ngayon, kung hindi naman DMR ang setup mo, huwag ka maglo-long scope, long scope. Kasi ang tawag sa iyo doon, bororoy upgrade. Okay? Isa pa. Kung mapapansin niyo, naka-bipod siya. Kung ang unit mo hindi naman DMR setup or hindi naman ganun kahaba yung unit mo, eksakto lang, huwag kang magbabipod. Kasi pag nagbipod ka, pag naka-CQB ka or RIS ka, nagbipod ka, ang tawag sa iyo doon, bororoy upgrade. Okay? Ang nilalagyan lang naman ng bipod is yung mga pang-snipe. Kasi may purpose yan. Para stabilize yung unit mo. Ayan, makikita nyo, Dahil sa haba at sa bigat nito, hindi na natin kailangan bitbitin ng ganon. Kasi pag binitbit natin ng ganon, dahil sa haba at bigat nito, nakakangalay. Ikaw, imaginein mo. Imaginein mo. Ikaw, tumayo ka, tapos bitbit mo to ng 5 minuto. Nakaganyan ka. Ewan ko kung di ka mangalay. Maya-maya lang, itong braso mo nangangatog na. Nanginginig na. Kasi nangangalay ka na. Kasi mabigat to eh. Ngayon, kung yan may bipod at nakasipat ka ng ganyan, kahit siguro 1 oras hindi ka mangangalay. Diba? Kasi merong bipod. Ngayon, yung bipod, maganda ang silbi. Pero hindi para sa lahat ng unit yan. Okay? Yung bipod, ang silbi niyan, para sa mga sniper, sa mga unit na mahaba. Kung ang unit mo hindi naman ganito kahaba,
huwag kang magbabaypad. Kasi ang tawag sa'yo nun, Bororoy upgrade. Okay, no? Okay, ngayon, itong unit na to, since DMR nga siya, ang pinakasilbi niya is to snipe. Although meron siyang selector into single and rapid fire, itong unit na to, mas ninais nating iset up na lang siya as single fire. Kahit ilagay mo siya sa rapid, wala nang rapid fire to. Single fire na lang to. Okay? Kasi, dahil nga pag sniper, wala ka naman nakitang sniper na nagra-rapid. Ang sniper, single shot lang. Wala kang nakikita ng sniper na rapid ang fire niya. Okay? Yan yung mga ano nito. Yan yung mga bagay na meron to na hindi nyo makikita sa iba. Okay? Ayan. Ayan, ito na. Siyempre, full metal mula ulo hanggang baba. Kaya nga siya sobrang bigat talaga. Tapos, pangmalayuan talaga to. Regarding sa FPS, magkakaalaman tayo ngayon. Kahit ako hindi ko alam kung anong FPS nito. Okay? Ngayon, lagyan natin ang battery. Siyempre, ang battery, dito nilalagay sa buttstock. Ganda ng buttstock niya. Hindi ko lang alam kung anong tawag dito sa model na to. Pero isa sa mga pinakamagagandang buttstock to, no? Okay, hatakin natin para malagyan natin ang bala. Then slide. Medyo mahirap kasi, siyempre, bago eh, no? Okay, ayan. Then, lagyan natin ng battery, siyempre. Dali, ang haba. Okay, lagyan natin ng battery. Siyempre, kailangan natin battery ilalagay, upgraded, mataas ang milliampere kasi matindi yung spring na nakalagay dito. Para kayanin ng motor na pigain nang hindi siya mahihirapan sa power, kailangan talaga ng upgraded battery. Pasok natin sa likod. Then, lagay natin to. Mga airsoft, pasensya na kayo ha. Dito kasi sa Bigman, wala tayong bolahan, diretso lang yung maririnig nyo rito. Wala kasi tayong oras na makipagbolahan, kumbaga masyado tayong busy na tao para makipagbolahan pa tayo para lokohin pa natin yung ka-airsoft, no? Dito, ang maririnig nyo lang kung ano yung totoo sa bawat unit. Makakaasa kayo na wala kayong maririnig rito na ikakatalo ninyo bandang huli, no? Lahat ng maririnig nyo rito is kayo rin na magbe-benefit. Kasi nga, unang-una, lifetime warranty tayo, di ba? Since lifetime warranty tayo, tiyang bigat, ang hirap. Dahil lifetime warranty tayo, kailangan ituro ko at marinig nyo lahat yung mga dapat ninyong marinig. Kasi pag binola ko kayo, ako rin naman ang sasakit ang ulo. Bakit? Siyempre, pag binola ko kayo, hindi nyo malalaman yung tama. So, pag hindi nyo nalaman yung tama, yung unit ninyo, mayat-maya sira. Pag mayat-maya sira yung unit ninyo, maya't-maya, bumabayad din ako sa gunsmith para i-repair yung unit ninyo. Diba? Pero kung sasabihin ko sa inyo yung tama, sa una pa lang, matututunan nyo, malilesen yung pagkakataon na masisira yung unit. Okay? Okay, mga airsoft, nilagyan ko siya 0.20. Sabi mo, Bigma, wag lalagyan ng 0.20. Yes, wag mo lalagyan ng 0.20. Not unless magko-chrono ka. Okay? Kasi, during the chrono, ang ginagamit natin, 0.20 talaga. Pero kung maglalaro ka na, wag mong gagamitan ng 0.20. Okay? Ang magazine na kasama nito is maiksi. Pengi ako. Nandyan ba? Or nasa dyan sa box? Oops. Yan. Wala. Ayun, kuha mo muna ako doon, no? LT. Yan. Ang magazine na kasama nito is maiksi. Although, pwede mo rin naman siyang lagyan ng M4 magazine. Pero, magiging useless yung M4 magazine sa kanya dahil nga, yan, magiging useless yung M4 magazine sa kanya kasi wala naman ng rapid fire. Malamang sa malamang, hindi niya na kailangan ng 300 rounds. No, dahil wala nga siyang rapid fire. Pero, pwede pa rin naman. Pero ang pinakabagay na magazine dito is ganito lang. Maiksi lang kasi nga, wala siyang rapid fire. This is a 150 rounds na short mag. Ito ang mga bagay talaga. Pag ang pinag-uusapan natin,
sniper rifle. Okay? Ay, mga DMR or sniper rifle. Ito, dapat ang magazine. Pero for now, gamit na lang muna tayo nung malaki. Okay? Video look ha. Pasok natin mga airsoft. Make sure you heard the clicking sound. But, ayan o. Ayan ang downside o. Pag malaki yung magazine na ginamit mo, sasayad-sayad siya. So, nahabaan pa ba to? Hindi na yun. Pwede pa. Pwede pa. Yun, pwede naman pala. No? Pero, mas maganda talaga pag pag short magazine lang. Okay? Ngayon, single file. Chrono nga pala tayo eh. Chrono. Para malaman natin kung gaano siya kalakas. Pakita mo ha. Ay, paano? Magbibideo ka pala eh, no? O sige, ako na lang. Ayan, lagay mo lang yan. Alis ka dyan na malakas to. Oy, mga airsoft ha, DMR, setup, sniper rifle. Tingnan nyo kung gaano kalakas. Single fire. Wala, ay. 672 FPS. DMR, sniper rifle. 681 FPS. $674 FPS. $664 FPS. Last. Lakas. 686 FPS. Ayan. Nakita nyo naman. Grabe. Nakita nyo naman. Nasaan yung isang electric pan na stand na tower? Pakikuhaan. Pakikuha. Sobrang init dito eh. Hindi kinakaya, no? Mga airsoft, alam nyo ba sobrang init naman na ngayon? Grabe. Ha? Saan? Huwag na, okay na yun. Yung stand na lang yung dati. No, yan, nakikita nyo naman. Nasaksihan nyo. Live. 686 FPS. Yan yung pinakamalakas na nakuha nitong unit na to, no? So, tatandaan nyo, may trademark kasi itong unit na to. Meron talagang may-ari nito. Ngayon, pinagaya lang itong setup na to. Ginaya naman natin. Ayan, nagresulta. 686 FPS. Gaano kalakas yun? Malakas po yun. Actually, hindi allowed in game to, no? Kung maglalaro ka, hindi allowed to kasi ang pagkakaalam ko, 500 FPS lang ang allowed in game. Kutya, 600, konti na lang, 700 na. Yung baril ni Manong Chabit na yun, no? Yung baril ni Manong Chabit, 705 eh, di ba? Oh. Okay? Sige, game. Video tayo. Diyan, ha? Ayan, lagay mo dyan sa likod ng ano. Tapos pa-i-rotate mo na lang yung number 3 mga. Okay mga airsoft! Ulit. Number 2. Okay. Okay mga airsoft, nakita nyo naman, Salient Arms. DMR setup. 686 FPS. Firing tayo. Napakalupit, napakasarap. Recoil pa lang. Mga airsoft, no? Yung ganitong unit, sabi ko sa inyo, hindi na natin to pwedeng biruin, ha?
grabing sakit, grabing damage ang kayang ibigay nitong unit na to. Number 3, i-rotate nyo. Ano, grabing sakit, grabing damage ang kayang ibigay nitong unit na to. Bagay na hindi nyo gugustuhin na ipangharot or ipanggawing biro sa kapwa ninyo. Napakatindi, napakasakit. 686 FPS. Ewan ko lang kung meron nang nakagawa niyan, no? Pero dito sa Bigman kasi yung FPS wala kumaga kaya naman natin gawin eh. Kung talagang FPS at FPS rin lang, pwede nating talagang binatin, no? Pero makakasigurado kayo, ganito madaling mag-upgrade. Ang pinakamahirap, gawing proper yung upgrade. Tandaan ninyo, hindi lahat ng bagay, hindi lahat ng rifle kayang mag-upgrade ng ganito. No? Kasi magagaransya ko na kahit ganyan siya kalakas, sigurado titindig at tatayo to. Hindi to masisira basta-basta. No? Ang tanong, nag-upgrade ka ng rifle. Sa tingin mo ba yung pagkaka-upgrade mo ng rifle kakayanin yung current FPS na inabot mo? Baka hindi. Pero ito, sigurado ko kaya. Bakit? Gearbox pa lang nito mga kayasop, Lonex na. No? Naka-Lonex gearbox to, no? And the other details is, hindi ko nasasabihin, no? Kasi syempre, sikretong malupit na natin yun, no? Pero ito, naka-Lonex gearbox, then naka-tight barrel, nakita nyo naman. So, lahat ng premium na item, lahat ng premium na parts nandito. Kaya, makakasigurado tayo, 100% na yung upgrade na nakakarga rito, talagang kakayanin niya. Okay? Salamat po sa iyo, Sir Alvin Meneses. Meneses? Parang yung player yun yung idol ko si Berhel Meneses, the aerial Voyager. Okay, no? So, itong unit na to, ready for packing and ready for shipping. Pinaset up, pinagaya ng ka-airsoft natin, Alvin Meneses of Bawang, La Union. Grabe itech. Grabe. 686 FPS. Mga ka-airsoft, lahat po tayo bago ko pala mag-end. Big man, wala nang rapid dyan. Paano ko i-re-rest yan? Kaakibat ng ganito ka-powerful na unit ang matinding pag-aalaga. Paano mo i-re-rest to? Release the magazine. After you release the magazine, clear the chamber. Tapos, kailangan papasok na lang. Sana. After you clear the chamber, kailangan mo rito ng masasabi na natin na tenga at pakiramdam na matindi. Kasi bakit? Tandaan mo, wala nang rapid fire to. Nira-rapid natin para mag-rest, di ba? Ito wala nang rapid fire. Single fire lang. Kailangan pakinggan ng tenga mo. Kailangan aralin ng tenga mo kung paano magre-rest to. Tatandaan mo, pag ito hindi mo na i-rest, yung 686 niyan babagsak ng 600. Yung 600 niyan babagsak ng 550 hanggang bumagsak ng 400. Sayang naman yung upgrade na ginawa natin kung hindi mo ma-i-rest yung unit. Mag-rest. Papakinggan mo. Okay. Yun, naka-rest na yun. Okay, no? So, ganun ang proper way ng pagre-rest, no? Don't worry, Sir Alvin. Iga-guide pa kita. Papasukin mo na lang, ha? Tapos ayusin mo na yan yung mga ibabaw dyan, ha? Tapos, iga-guide pa kita papunta sa anong bang sabihin to? Papunta dun sa dapat mong malaman, no? Kasi sa totoo lang, yun nga, yung ganitong power, kailangan na matinding responsibilidad nito, no? Kailangan responsable ka rito, sa totoo lang, no? 686 FPS. Ewan ko lang.
Antindi nito, yung damage nito. Naku po, sabi ko sa inyo, hindi na natin pwedeng biruin. Okay mga Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Kaya lang, meron pa ako nakalimutan. No? Papasukin na lang. Ang gagawin mo lang, Sir Alvin Meneses, ganito. After nito, hindi. Pagka-receive mo nito, so wala kang ibang gagawin kung hindi tawagan ako, no? Kasi gusto kong ma-guide kita dun sa kung paano talaga yung pagre-rest at saka syempre yung proper maintenance. Hindi na po kasi ordinaryo yung ganitong unit. Nakita nyo naman, 686 FPS. Walang kahit sino ang kayang gumawa nito. Tatandaan nyo to hindi sa pagyayabang, hindi sa pag-aangas. Nasa big man, ang isa sa pinakamagaling na gunsmith sa ating henerasyon. Okay? Nasa big man. Kaya napagbubuti ng big man yung serbisyo, yung trabaho, kaya garantisado yung mga unit. Tatandaan nyo to, hindi pipitsugin ng gunsmith namin. Nandito sa amin, ang isa sa pinakamagaling sa buong Pilipinas. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft, atid po sa inyo ng inyong lingkod. Big man. Sandali, magugulat yung bata. Atid po sa inyo, mga Airsoft, ng inyong lingkod. Big man. Sorry, baby. Kid, big man, walang katulad, gamit ay legit.